I'm so excited to be here today because it is a privilege to just be able to stand before you and to be able to witness what God is doing. Hindi lang sa buhay ko, kung hindi sa buhay ng bawat isa sa atin. So, let's dive right into the Word of God. Excited po ba kayo sa Word? Sabi nila, kamukha ko naman na daw si Pastor Stephen. Kaya kahit hindi siya yung nandito, di ba? Love nyo pa rin naman kami. Hindi naman to doon sa kung sinong nasa tayo. Nakatayo kung hindi tungkol sa message. Lagi na lang kami nagdi-disclaim, ano. Hindi ko lang po alam kasi marami na pong nakakapansin na magkamukha kami. So hindi ko po alam kung siya ba yung naging kamukha ko o ako yung naging kamukha niya. Pero either way, we praise the Lord. Di ba? Kasi, you know, my husband is an anointed, loving husband. Minsan lang to, B. Minsan mo pinatay dito. Bulahin na kita. Joke lang. Sige, tayo po yung manalangin. Lord, maraming salamat. We couldn't contain our joy for everything that you are doing in our lives. Pagkat alam namin, Panginoon, na patuloy ka nagpapakilala sa amin. And thank you, Lord God, for this house, for this church. Thank you for all the people that you are using, Panginoon, to serve in this house and to serve you, Lord God, for the furtherance of the gospel. We thank you for everybody who came in this church. And we thank you, Lord God, dahil alam namin, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang aming makakatagpo. Alam namin ikaw ang aming mararanasan. Salamat po ng marami. Panginoon, hayaan mo ang iyong mga salita ang aming marinig. Hayaan mong ikaw ang aming makita, Panginoon. Allow your word to not just encourage us, not just to remind us, but it will cause all of us to really come to you, Lord, and cause all of us to just look at you and see that it is you that we need. We glorify you and enthrone you. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. 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 So, help me preach the title of our message today to your seatmate. Pili na lang po kayo. Kung sino yung tingin ninyo, ito, feeling ko hinuhusgahan ako nito eh. Ito, feeling ko sobrang close at tight na kami nito. Pwede ko nang sabihin sa kanya ito. And to our global family, online, why don't you put it in the chat? The title of our message today is, What Are You Looking At? Can you just, parang ako lang ang nagsabi, sabi mo sa katabi mo with all conviction, what are you looking at? What are you looking at? Alam niyo po, sabi nila, we live in a world that is obsessed with our attention. This world that we live is obsessed with our attention, with our focus, with even our, yung makita lang natin, mapukaw lamang ang ating atensyon. In this world, obsessed ang mundong ito na mapukaw ang ating atensyon. And experts call it the attention economy. So may tawag po pala doon, the attention economy. Yung attention economy po na ito is built on the principle that in the world of infinite information, na ang mundong ating ginagalawan, itong mundo na ating tinitirahan, infinite ang information that every day that we receive. And this attention economy is built on the principle na itong world ay may infinite information at tayo, yung human attention natin is only a finite resource. Ibig sabihin, sa dami-dami ng information na ating nare-receive every single time just to get our attention, itong tayo, yung attention natin, napaka-limited lang naman at napaka-finite yung ating resource, itong ating human attention. Kaya siguro sinasabi nila that this generation, maiksi ang attention span. Yan. Kasi hindi lang din naman dahil maiksi ang attention span natin, but because this world is of infinite information. Napakarami na pumupukaw ng ating atensyon. Kaya nga yung mga app natin, yung mga dinownload natin na app sa ating phone, itong mga apps na ito na every time na we are opening these apps, hindi natin napapansin
na kapag inopen mo na ang app mo, magugulat ka na lang, nagdo-doom scroll ka na. Kasi if we have this phone on our if we have this app on our phones, nakuha ang attention natin nito, nakadisenyo ang mga app on our phones para tayo ay mag-doom scroll. Para lalo tayong mag-scroll. Every news cycle, marami pong news na hindi na natin nakikita on TV. Lahat ng news, pinifilter po yan ng media. At yung pinaka-interesting, yung pupukaw ng ating atensyon at ng focus, yun yung kanilang ipalalabas. And every news cycle is crafted to keep us aware at para makuha yung ating atensyon at mapukaw ang ating damdamin. And when you go along EDSA, you can see billboards dyan na naglalakihan. May mga LED, may mga tarpaulin pa, may mga nakatutok pang lights dyan. And these billboards that we can see, mapa LED o mapa tarp, lahat ng ito is posted to keep us buying things that we don't need. Para bumili ng mga bagay na hindi naman natin kailangan. Why am I saying this? Because our focus, our attention is our most valuable asset. In this world na napakaraming information, na maraming kukuha ng iyong atensyon, na maraming distractions tayo na nakikita, our focus is our most valuable asset. Kaya po ang sabi ng Hebrews chapter 2 verse 1, sabi po ng author na hindi mahulaan kung sino pa rin hanggang ngayon. Ang sabi ng Hebrews chapter 2 verse 1, we must pay the most careful attention. We must pay the most careful focus, therefore, to what we have heard so that we do not drift away. Ang sabi nung author, hayaan mo, dapat, ang sabi sa atin, kailangan nating ibigay ang ating pinaka-atensyon doon sa ating narinig. Para daw para hindi daw tayo maligaw. Itong Hebrews 2, chapter 2, verse 1, ay after na mismo ng Hebrews chapter 1. And we all know that the Bible ay nilagyan lamang ng mga chapters para mas madali nating mahanap at mababasa. Therefore, yung Hebrews chapter 1, ay kadugtong niya yung Hebrews chapter 2 verse 1. So let us take a look, ano bang sinabi ng author doon sa Hebrews chapter 1? Kung bakit nag-come up yung author na, therefore, we must pay much closer attention to what we have heard. Ano ba yung kanilang narinig? Ano ba yung kanilang nalaman na nagiging dahilan para hindi sila maligaw? At alam nyo, ang context ng chapter 1 ng Hebrews 1 is that it establishes the supremacy of Jesus. When you read Hebrews chapter 1, sinasabi doon that God has spoken by His Son, na itong anak ng ating Panginoong Jesus is the Creator, the Sustainer, the Owner, the Ruler, and the Redeemer of the world. Sabi ng Hebrews 1, sinasabi doon, walang command na inuutos yung author in Hebrews 1, pero ang sinasabi lamang doon is dinideklara at sineselebrate yung kadakilaan, kalakihan ng ating Panginoong Jesus. Na ang sabi ng chapter 1, si Jesus, He is the Creator, the Sustainer, the Owner, the Ruler, the Redeemer of the world, and He is the final word of God. Kaya nung pagkatapos sabihin nung buong context ng chapter 1, biglang sinabi yung Hebrews chapter 2 verse 1 na ang sabi, we must pay most careful attention. Sa ibang translation, nauna yung therefore. Ibig sabihin, dahil narinig nyo na lahat ng bagay na ito sa Hebrews chapter 1, nakita nyo ang lahat ng bagay na ito that Jesus is King, that Jesus is supreme. Dahil narinig nyo na ang lahat na yon, ngayon na, therefore, sabi doon, we must pay much closer attention to what we have heard. Ano yung kanilang narinig? Jesus is supreme. Ano yung kanilang narinig? Jesus has the authority and the sovereignty. Ano yung kanilang narinig? Si Jesus, He is the ruler and the redeemer of the world. Ano yung kanilang narinig? Si Jesus ang sustainer at ang creator ng mundo. So ang sabi nung Hebrews 2:1, yung narinig nyo na yan about Jesus, yan ay
mag-pay attention kayo closer, pay attention, much closer attention to that truth that Jesus is the creator, sustainer, owner, ruler, and redeemer of the world. Kasi kapag yon ay na-establish sa ating puso at sa ating kaisipan, sinasabi sa atin ng author, hindi kayo maliligaw. Sinasabi ng author that if we know this truth, na ito yung ating narinig, and we focus on it, we put our whole life on it, on that truth, ang sabi, hindi kayo maliligaw, hindi kayo mapapahamak, hindi kayo mapupunta sa distraction, because your Jesus is supreme. Can we just give God the glory? What a wonderful truth na sinasabi sa atin. And that is why it is important for us pala, napaka-importante sa atin of our focus. Kung saan ba natin nilalagay ang ating focus. Can you just once again, sabihin mo sa katabi mo, what are you looking at? If this world is too obsessed para makpukaw ang ating atensyon, our focus is our most valuable asset. At kailangan nating ingatan kung saan tayo nagfo-focus. Because there is actually a spiritual law at work every time we put much closer attention to something. Ano yung nangyayari? That what you look at, you eventually move toward. I saw a post ni Diane Elioren. Ang note na nilagay niya is, pagkabasa ko noon, sabi ko, yan yung gusto kong sabihin. Yung pagkabasa ko, ang sabi niya doon sa kanyang note is that, what you behold, you become. Kasi kung ano yung tinitignan mo, kung ano yung pinagpo-focusan mo ng buhay mo, kung ano yung pinigbigyan mo ng atensyon mo, what you look at, you eventually move toward. Kung ano ang tinitingnan mo, doon mo makikita ang sarili mo someday. Kung ano ang tinitignan mo ngayon, kung ano pinagbubuhusan mo ng panahon at ng attention mo, makikita mo someday na papunta ka na doon. And someday makikita mo ang sarili mong ikaw na yon. Parang sa mga nanay, who can relate with me, na kapag naiwan ka na sa bahay, pwede pong magtaas ang mga kamay ang mga nanay natin dito, mga housewives. Palakpakan naman natin ang mga nanay na naiiwan sa bahay. You know, ang mga nanay, kapag nag-alisan na yung kanilang mga anak, magtatrabaho yung kanilang asawa, di ba, tinitingnan pa lang natin yung gabundok nating lalabhan. Tapos yung mga pinaghubaran ng mga anak natin, parang hindi mo naman pinalaking ahas, pero kung saan-saan, nag-iiwan ng gamit. Tapos yung pag pinignan mo pa lang yung gabundok na nandun sa lababo na hugasin, yung ganyan, yung pinagkainan, on top doon sa pinaglutuan, yung pinagkainan nandun pa lang. Di ba tinitingnan mo pa lang yung laki, yung kailangan mong gawin for the whole day, umaga pa lang pagod ka na eh. Di ba? Para naman sa mga tatay, di ba yung mga tatay, yan, madalas ang chinecheck ng mga tatay, ano ba yung mga naka-ref magnet, o yung mga nandun sa fridge namin. Ano mga bills yan? Yung Meralco. Oh, by the way, Meralco. Yung Meralco natin na talagang iba, doble at triple ngayon. O kaya yung ating water bill, o kaya yung mga ibang bills pa natin, nakalagay na rin din ngayon, malapit na po ang enrollment. Nandyan yung mga kailangan bilhin na gamit ng ating mga anak, na pagkita pa lang ng tatay, alam niyan eh, na yung sahod ko sa darating na 15, dadaan lang sa kamay ko to. Parang may pakpak na ang pera ngayon. That if we stare at our sickness, if we put much attention sa ating nararamdaman, for the past few weeks, I'm having a hard time breathing. It led to, yung hindi ka makahinga
hanggang sa parang nagpa-panic attack ka na. Kasi yung ganun yun, di ba? Parang pag hindi ka nakakahinga, nagigising ka sa gabi, parang nagpa-panic attack ka na. Tapos bigla habang nagpa-panic attack ka na, nung nagpa-check up ka, ang taas ng BP mo, men. Tapos pagkatapos mo magpa-check up nung ang taas ng BP mo, sinabihan ka pa ng doktor na baka mamaya yan ay heart failure, o baka mamaya viral infection yan, o baka mamaya may panic disorder, ay may panic attack na nangyayari sa iyo ngayon. Alam mo yung kapag tinignan mo pa lang yung hindi mo paghinga, nagpanic ka pa lang, feeling mo na mamamatay ka na. Because what we focus on, what we look at, what we give our attention to, we eventually move toward. Napakaraming information that we get every single time. Napakaraming distractions that we get every single time. Napakaraming battles outside, around us, and inside us that is happening dito sa kalooban natin that could easily make us out of focus. Kaya pala ang sabi ng Hebrews 2:1, therefore, pay much closer attention to what you have heard. Jesus is supreme. Amen? Amen. So there's a story in the Bible that I would love to share with you. Isa-isahin natin ang mga tuturo at principles ng Panginoon sa atin na kapag dumarating ang distractions, kapag ang ating attention o na-out of focus tayo, kapag maraming battles na dumadaan sa atin, maraming problema ang nakakapagpakalimot sa atin na mabuti ang ating Panginoon, there's these 3 principles that I would love to share with you through the story of King Jehoshaphat. Ang sabi po ng 2 Chronicles, chapter 20, verse 1 to 4, dun po muna tayo. Ikakwento ko po yung iba, mahaba po ang story na ito. And then, verse 1, it says, after this, the Moabites, the Ammonites, with some of the Meunites, pwede ba natin sabihin Moab? Pwede ba natin sabihin Ammon? Pwede ba natin sabihin Mount Seir? Nakakatawa kayo, no? Kasi nagtatanong lang ako, pwede ba nating sabihin? Instead na mag-oo, sinasabi nyo na agad. Pwede nyo ba palakpakan nyo inyong mga sarili? O, di ba? Papalakpakan nila yung mga sarili. so, after this, yung Moabites, there are 3 nations, Moabites, Ammonites, and the Meunites. Sabi dito, came to wage war against Jehoshaphat. Yung verse 19 in 2 Chronicles, kababangon pa lang talaga. Parang hindi pa nga nakakabangon si King Jehoshaphat kasi nalagay sa alanganin yung kanyang buhay. And then, may bago na namang problemang dumating. Merong mga taga-Moab, taga-Ammon at taga-Mount Seir na kung saan papunta sa kanila at ang sabi, some people came and told Jehoshaphat. Nakaranas ba kayo ng ganun? Yung antindi ng problema na inyong pinagdadaanan. Tapos hindi mo na nga alam yung gagawin. Yung hindi ka pa nakakabangon, may matinding problema ka na naman pagdadaanan. Tapos meron pang tao na katabi mo, yung katabi mo, na paulit-ulit pagsasabihin sa'yo, o Jenny, hindi ka makahinga? O Jenny, baka panic attack yan? O Jenny, baka heart failure yan? Ganon na ganon yung nangyari kay Jehoshaphat eh. Meron ng darating na problema, meron pa siyang hindi natatapos na problema, may darating na problema, but some people came and told Jehoshaphat, a vast army, sa ibang translation, a great horde is coming against you from Edom, from the other side of the Dead Sea. Sabi, it is already in Hazezon Tamar, that is Engadi. Ibig sabihin, malapit na sa kanila yung 3 nasyon na nagkaroon ng alliance na ang kanilang goal ay wasakin, sirain, patayin si King Jehoshaphat at lipulin yung buong Judah and Jerusalem. And then what happened, nung narinig ito ni Jehoshaphat dun sa some people, alarmed, o sa ibang translation, natakot siya, nagpanic siya, nag-hyperventilate siya. Alarmed, Jehoshaphat resolved to inquire of the Lord, and he proclaimed a fast for all Judah. And then the people of Judah came together
to seek help from the Lord. Indeed, they came from every town in Judah to seek Him. Nung nalaman ni King Jehoshaphat, natakot siya. Pero ang sabi niya, pinatawag niya ang lahat ng people of Judah, kasama ang mga nasa Jerusalem. Lahat sila'y nag-gather together. Ang sabi, from every town ng Judah, may mga pumunta to seek our Lord. You know, that was a breaking news. It literally broke Jehoshaphat. Yung malaman lang niya na may great multitude, may massive alliance, yung meron kang nalaman na problema, tapos hindi pa natatapos, may bago na namang problema. Yung kung kailan inaayos mo na yung iyong finances, nabayaran mo na yung lahat ng iyong utang, yung kung kailan na lumalaki na yung savings mo sa iyong bank account, doon pa nagkaroon ng sira yung sasakyan mo. Kung kailan laki nang may laman yung bulsa mo, doon pa nagkasakit yung anak mo, tapos hindi mo in-expect na ang laki ng kailangan mong bayaran sa ospital. Kung kailan na nagiging stable na yung iyong finances, doon pa nagkaroon ng restructuring sa trabaho, na lay off ka pa. Naranasan nyo ba yung just when you start strengthening your relationship with God, na nung sinabi mo na, Panginoon, sinusuko ko ang buhay ko sa iyo. Lord, I'm gonna say yes to your calling to me. Magpapakalalim ako sa iyo, Panginoon. Naranasan niyo na ba yun? Na nung sinabi niyo sa Panginoon, Panginoon, lahat na talaga, all out na talaga, taas na talaga ang kamay ko sa iyo, surrender na talaga, sayong-sayo na tong buhay na to, dahil gusto ko lumalim ang relasyon ko sa iyo. Tapos biglang yung mga relasyon mong iba, yun yung nagka-crumble. Have you experienced that moment? Na kung kailan parang lumalapit ka sa Panginoon, parang lumalayo lalo yung asawa mo sa'yo. Na nagkakaroon ng tension sa bahay. Na parang kung kailan nilalakaran mo ang calling ng Panginoon, yung nanay mo, yung mga kapatid mo, parang kine-question yung iyong life choices. Na kung kailan umiigting ang relasyon natin sa ating Panginoon, tsaka pa yung ating close friend na inaasahan natin na hindi magre-respond sa mga text natin, kailangan ko ta ngayon, bakit tasan ka na, friend? Have you ever been in that kind of situation na kagaya ni Jehoshaphat, hindi pa, Lord, ako nakakabangon mula doon sa nangyari sa amin, Panginoon. Pero meron na naman bagong problema na hindi lamang isa, hindi lang ang Ammon. Meron pang isa, may Moabites pa. Meron pang pangatlo, may Meunites pa. Have you ever been in that situation? That you know, we are outnumbered, sabi ni Jehoshaphat. That alam ni Jehoshaphat, they were outgunned. Alam ni Jehoshaphat, oh, this is gonna be a great problem for all of us. That is why nung narinig niya yung matinding battle na kanilang pagdadaanan, natakot siya eh. Na-alarmed siya. And my question is, have you ever been in overwhelming circumstances in your life na na-feel mo, na-trap ka, helpless ka, and certain you won't make it much longer? Or are you in an overwhelming circumstance right now? Si King Jehoshaphat, he was helpless to protect and care for his people. He was responsible for them. Pero alam niya, hindi namin to kaya. He was overwhelmed with fear. But you know what's good about him? Instead of letting the crisis dictate his peace, he used it as a pivot point to look at his God. Na kahit matindi ang pinagdadaanan ko, that kahit I am pressed on every side, kahit hindi ako makahinga ng maayos every day, kahit may fear na nag-creep in sa puso ko, kahit parang nagka-crumble ang relationship ko with my family, kahit parang hindi nagkakaroon ng breakthrough ang aming finances, hindi hinayaan na yung crisis ang magdidictate sa ating kapayapaan,
kung hindi ginamit ng pagkakataon na yon para ay maging pivot point, maging pivotal point para sa Kanya na ito ang panahon na I am pressed on every side. I am in fear. Hindi namin kaya at wala kaming lakas. But I'm gonna look at my God. Woo-hoo-hoo! Can you just, again, turn to your neighbor and say, who are you looking at? Alam nyo, this tactic na ginawa ni King Jehoshaphat ay ni-reiterate sa Hebrews chapter 12 verse 1 to 2. Sabi po dito, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders. Sabi, tanggalin natin, itapo natin yung lahat na mga pumipigil sa atin. At ano pa daw? And the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us. And in verse 2, ang sabi ng author ng Hebrews, ang hirap pag walang author, laging ang haba eh. Author ng Hebrews. Sabi ng author ng Hebrews, is verse 2, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of our faith. Sabi niya, for the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Para bang sinasabi sa atin, therefore, may therefore na naman. Ibig sabihin, may sinabi na naman sa Hebrews 11. Kasi yung Hebrews 11, dito nilagay yung mga heroes of the faith natin. Dito nilagay kung gaano ka-faithful yung mga heroes of our faith. Dito nakalagay na yung from general faith to faith in the face of hard choices. Yung faith, even in the, when waver yung kanilang faith, they continue to be faithful to our God. Yung faith na ito, na sinasabi dito sa Hebrews 11:1, is the faith that results in victory for them. Tapos sinasabi na itong mga great cloud of witnesses na ito, itong mga faithful men na ito, ang sabi, we are surrounded by them. Pwede natin silang maging example, na pwede natin silang maging halimbawa. Pero bukod doon, sinabi ni Jesus, but fix your eyes on Jesus. Kasi si Jesus, kapag ka may problema, kapag may distraction, kapag kami kumukuha ng atensyon natin, at hindi ang ating Panginoong Jesus yun, lagi natin sinasabi that when we fix our eyes on Jesus, we look at Him, we focus on Him. Pero hindi lang ito para i-deliver tayo ng Panginoon sa ating pinagdadaanan. Nung sinabi dito sa Hebrews 12 to that fix your eyes on Jesus, sinasabi sa atin that fix your eyes on Jesus because He endured everything. Ibig sabihin, fix your eyes on Jesus, hindi lang dahil kaya Kanyang iligtas, but fix your eyes on Jesus because He is the great example. Siya yung pinaka-great example natin na kahit na mahirap ang cross, in-endure niya yon. Kahit na dinenay siya ng Kanyang mga disciples at binitray siya ng Kanyang disciples, in-endure niya ang cross. Kahit na papakuin siya and he will be put into shame. He endured the cross, scorning its shame, ang sabi ng Bible, and sat down at the right hand of the throne of God. Kaya tama yung kinanta natin kanina eh. Lift up our eyes, see the King has come. Light of the world, reaching out to us. There is no other name but the name of Jesus. Fix our eyes on Jesus. Let Him be our example. Let's put much careful attention to what the Lord is teaching us today. To look at Him. To focus on Him. To allow Him to set an example sa buhay ng bawat isa sa atin. The idea of focusing on something. The idea on looking at something. Yung looking, the idea of looking or the idea of focusing is actually the idea that you both look away and you look at something. You look to something.
Ibig sabihin, when I focus on something, when it says there that fixing our eyes on Jesus, you focus on Jesus, you fix your eyes on Jesus. Kapag ka nagkaroon ng fixing my eyes on Jesus, I focus on Him. Ibig sabihin lang nun, kahit nandyan kayong lahat, kahit anong gawin yung lahat dyan, nakatingin lang ako sa ating Panginoong Yesus. Ibig sabihin, may mga bagay na dahil nag-focus ako kay Jesus, may mga bagay na nandyan lang pero hindi yun ang focus ko. So, it is the idea of idea ng looking or fixing our eyes is the idea na nag-look away ka to look at something. Look away sa mga ibang bagay to look at something. Ibig sabihin may focus concentration on something. Ibig sabihin ini-exclude lahat ng bagay that will distract you from the goal. Fix my eyes on Jesus. So Jesus is the supreme model for endurance. And then nung nalaman, balik tayo ng 2 Chronicles, nung nalaman ni King Jehoshaphat ito, ang ginawa niya, pinatawag niya, I did not put it up there. Kukwento ko na lang po para mas mabilis. Then Jehoshaphat, he stood up in the assembly doon sa Judah. Nandun ang mga batang matatanda, nandun ang lahat ng tao na nag-gather together. And then, ang ginawa niya, nanalangin siya sa ating Panginoon. At ang content ng kanyang panalangin una is that he reminded the Lord. Sinabi niya, Lord, you are the God of our ancestors. Di ba, Panginoon, ikaw yung God of the heaven? Tapos sinabi niya pa, you rule over all the nations of this world. Sabi niya, power and might is in your hand and no one can withstand you. Ang sabi niya, Lord, di ba, drive mo yung lahat ng inhabitants here in this land para pakita sa mga taga-Israelites, pakita sa bawat isa sa amin na itong land na to ay pinangako mo sa mga descendants ni Abraham. Tapos sinabi niya pa, di ba Lord, pinatira mo kami dito? Di ba ikaw ang nagdala sa amin dito? Hindi ba nagtayo kami ng sanctuary dito for your name? Sabi niya ganyan. Hindi ba kapag may calamity noong mga panahon na yon, kapag merong dumarating sa amin na may kalaban kami, kapag may mga plague na dumarating sa amin, pag may taggutom na dumarating sa amin, we will stand in your presence. Alam namin, Panginoon, na kasama ka namin. And in verse 10, sinabi niya doon, pero Lord, this time, sabi niya, there are men from Ammon, Moab, and Mount Seir. Di ba yung Moab tsaka yung Ammon, Lord, di ba, sila yung mga nandito na dito sa promised land noon. Di ba noong mga panahon na pwede na namin silang igapiin, kubkubin? Di ba dumating ang time na sinabi mo noon na wag na muna, wag ngayon? Pero tingnan mo yung ginagawa nila sa atin ngayon. Ngayon susugurin nila kami. Susugurin nila kami na tatlong, ang sabi ng Bible, ilan daw? Tatlong nasyon ang susugod sa amin. And then after nung prayer na yon, this is the first principle that I want to teach to all of you. I want to share with you na ginawa niya, ang sabi ng 2 Chronicles 20:12. The last part of the prayer. Ang sabi niya, our God, will you not judge them? Ginawa namin sila ng mabuti noon, pero sinusugod nila kami ngayon. But will you not judge them? For we have no power to face this vast army that is attacking us. Sabi niya, we do not know what to do, but our eyes are on you. You know, we often think that faith means pretending that we all have it together. Pero ang totoong faith, yung real faith, it starts when you admit that you don't have it all together. Imagine, kapag merong mga battles na dumarating sa atin, pwedeng it's either we want to fix it or fake it. Di ba? We want to fix it or we want to fake it. Kapag may problema sa amin sa bahay, kunyari yung mga sa tubo, yung ganyan. Yung tubo lang yung pinakaano ko eh. Kasi ako yung feeling ko, handyman ako, ganyan. Feeling ko, kaya kong gawin yan, ganyan, magtanggal ng tubo, yung ganyan.
Oo, may mga nakaka-relate sa akin. Pero hindi mo naman talaga kaya. Naggagaling-galingan ka lang yung ganun. You're pretending that you have it all together. You know it all. Tapos habang ginagawa ko, minsan yung mga sira sa bahay namin, nahihirapan ako, napapagod ako. Yung mga habang trinatry mong i-fix yung tubo ninyo, tapos tumaano yung tubig sa harap ng mukha mo, basang-basa ka na, tapos nagwo-worry ka na, oh no, hindi na lang tubo ngayon ang aking lilinisin kasi umaapaw na doon sa aming kusina yung tubig. Yung ganyan, because you're trying to fix it. Na pwede mo namang sabihin na, sige, tawag na lang tayo ng tubero. Magbabayad na lang pala ako. You know, many Christians are like that. That we are either fixing it or faking it. We fix it. Nung naramdaman kong hindi ako makahinga nung mga nakaraan, I try to fix it. I try to know, search sa Google, search ano na kaya tong karamdaman na nararamdaman ko. And mind you, ang chat, ang mga AI ngayon, nagdi-disclaim na sila na hindi naman lahat ng sakit ay papunta ng cancer. Nakalagay talaga doon sa Tagalog. Ganyan. So, from one thing, it led to another and to another because I'm trying to fix it. Ano yung symptoms na nararamdaman ko? Hindi ko dapat nararamdaman to. I'm trying to say na, I am still okay. I'm gonna fix it. I'm still in control. Kaya ko pa naman, nakakahinga pa naman ako. Hindi pa muna ako magpapa-check up. And to some Christians, they're gonna fake it. How are you? Oh, I'm highly favored, blessed and holy. Uy, nabalitaan ko yung problema kayo na asa. Oh, we are so good. Our relationship is so good. God is there. Because when we are facing a problem and a battles, it's either we fake it or we fix it. Pero si Jehoshaphat, he taught us something. First point, you gotta admit the problem. Hirap eh. Ang hirap i-admit ng problem eh. Pero si Jehoshaphat, he taught us something. If you want a miracle, honesty is a prerequisite. God cannot deal with a heart that's trying to fix it and a heart that's faking it. Because He wants us to surrender. He wants us to be genuine. He wants us to look at Him. Kaya pala sabi na David sa Psalms 121 verse 1 to 2, no? Hindi siya nag-fix. Hindi niya rin finake. Sabi niya, I lift up my eyes to the mountains. Where does my help comes from? My help comes from the Lord, the maker of the heaven and earth. Walang kahit anong sa mundong ito ang makakatulong sa akin, sabi ni David. While they were ascending, they were singing this song. I lift up my eyes to the mountain. Where does my help comes from? Kahit sa mountain ako nakatingin, my help comes from the Lord, the maker of all these things, the heaven and the earth. Si Jehoshaphat, he admitted he was powerless. Parang sinabi niya lang, I can't do this. Si Jehoshaphat, inadmit niyang clueless siya. I don't have the answers. Kasi we don't have to be a tough guy sa harap ng ating Panginoon. Minsan inaantay lang ng Diyos na hubarin mo ang kapa mo para malaman mong siya ang tagapagligtas mo. Sabi mo sa katabi mo na mukhang mahaba yung kapa. Sabi mo sa kanya, tanggalin mo na yung kapa mo. Because when we start to own it, to admit it, we start to say, Lord, we are in a mess. Lord, ang laki ng problema namin. When we start to admit the problem, when we start to say, the Lord, I'm helpless,
then you are clearing the way for God to move. And once we admit the problem, we have to make a deliberate choice about what we look at next. Alam nyo, pagkatapos nun, lahat ng mga nandun sa Juda, lahat ng babae, lalaki, mga bata, pati maliliit na bata, parang tayo ngayon, iba't ibang klase, iba't ibang edad ang nandun. They stood before the Lord. And then ang sabi nung story is that the Spirit of the Lord came on Jahaziel. Pwede nyo bang sabihin Jahaziel? So may ginamit ang ating Panginoon para magsalita dun sa entire nation of Judah, kasama ang Jerusalem, na ang sabi, bumaba ang salita ng Panginoon kay Jahaziel, the son of Zechariah. At ang sabi is that, ito yung sinabi niya, yung una sa mga sinabi ng Spirit of the Lord through Jahaziel. Ang sabi ng 2 Chronicles 20:15, he said, sabi niya, listen, King Jehoshaphat, and all who live in Judah and Jerusalem, this is what the Lord says to you. Do not be afraid. Umamen ang lahat ng takot. Sabi niya, this is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged. Huwag kang matakot. Huwag kang mangamba. Huwag kang panghinaan ng loob because of the vast army in front of you. Yung mga paparating na kalaban. Huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. For the battle is not yours, but God's. It is just so easy to comprehend na kapag ka ang battle, parang malaki na para sa'yo, ibig sabihin lang nun, hindi mo talaga siya laban in the first place. Why are you battling things na hindi mo naman laban? Kasi ang sabi ng Spirit of the Lord through Jahaziel, ang sabi niya, huwag kang matakot, huwag kang ma-discourage, huwag kang mangamba. Kasi kahit na merong vast army na nandiyan, the battle is not yours, but God's. And the second point is, once we admit the problem, we have to make a deliberate choice about what we look at next. You gotta adjust your perspective. Parang sinasabi lang sa atin, nandyan pa rin ang kalaban. Nandyan pa rin ang problema. May nararamdaman ka pa rin sa katawan mo. Pero ang sabi, yung battle, hindi lang ikaw. Ang battle na yan ay battle ng ating Panginoon. And yun yung sinasabi rin ng Hebrews chapter 12 verse 2, na yung fixing our eyes on Jesus. Ibig sabihin nun sa Greek is aphorao, which means to look away from everything else so you can see one thing clearly. You look away doon sa mga bagay. Sa mga bagay na nandyan naman. Pero you just choose to focus on this one thing. That the battle is not yours. It's God. When you're driving a car, kapag nagmamaneho ka, what keeps the driver and the passenger, the whole passengers na nandiyan kasakay, safe, is yung kapag yung driver, nakatingin lang siya kung saan siya pupunta. Alam niyo po ba, na kapag nagdra-drive ka, pero tumingin ka sa sidewalk, kahit nagdra-drive ka dito, pero ang focus mo nasa sidewalk, hindi ka pupunta dun sa destinasyon na doon, kundi magugulat ka na lamang yung sasakyan mo nasa sidewalk na. At yun yung sinasabi sa atin ngayon ng ating Panginoon, that if we stare at something na hindi natin goal, mapapahamak tayo. Na kapag nagda-drive tayo, hindi tayo papunta doon sa kung saan tayo pupunta at nag-stare tayo something, kinuha yung attention natin ng ibang bagay, mapapahamak tayo. But if we keep our eyes on the road, but if we keep our eyes on our God, but if we keep our eyes on the one who won the battle for us, you stay safe. Ibig sabihin nun, I remember Peter in Matthew 14, the story of Peter. Diba sabi ng Bible, nung nakita nila ang ating Panginoon na naglalakad sa ibabaw ng tubig, if you read yung unang part ng story, sinabi na doon ng scripture na malakas na talaga ang alon kasi boisterous, malakas masyado yung wind.
Pero habang ganun yung nangyayari sa boat, habang sila ay inaalon ng malakas at inahangin ng malakas and they were going against the wind, nakita nila si Jesus walking on water. After ni Jesus na magkaroon ng solitary time sa sa kanyang ama, after ng kanyang sarili niyang personal devotion, napagdesisyonan ni Jesus at teka pupuntahan ko sila doon. Pero this time, it is not the way we're used to. Kasi pwede kang magbangka pero si Jesus yun superstar natin yun. Naglakad siya on water. Kaya nung habang nandun sila, pagkakita nila may naglalakad sa tubig, they were terrified, ang sabi ng scripture. They were shouting and crying out for fear. Ang sabi ng Bible, they cried out for fear. Hindi sinabing they cried out of fear, but they cried out for fear. Ibig sabihin, they were really desperately shouting at the top of their lungs, tulungan nyo kami, may multo, na kailangan namin ng tulong at this very moment kasi may nakikita kami naglalakad sa ibabaw ng tubig. Siguro sa sobrang desperate nila, baka nga natahawag na nila yung pangalan ni Jesus sa sobrang takot nila Pero, ang sabi ng Bible, Jesus spoke to them. Ang sabi ng Bible sa kanila, ang sabi ng Lord sa kanila, it is I. Do not be afraid. Sabi niya sa mga disciple, it is I. Yung it is I there ay of equivalence dun sa I am na sinabi ng Lord in the Old Testament. Nung nangangako siya sa ating mga forefathers. Parang sinasabi niyang, I am your peace. I am your strength. Whatever it is na you are crying for help na ngayong mga oras na ito, that is I. Sabi niya, it is I, your Lord. Ako to, si Jesus to. Hindi niyo lang ako masyadong maaninag kasi ang daming distraction at hindi niyo ine-expect na darating ako in this very moment na maraming storm kayong pinagdadaanan. It is I. I am here. Jesus is here. And I am walking on the very struggle and problem that you are going through. I am intervening. Jesus is here. And then He spoke pa. Ibig sabihin, dumating sa kanila ng may kapangyarihan at pananampalataya ang salita ng ating Panginoon that caused Peter to ask, if it is you, Lord. How many of us are like that? Nagpakita na si Lord sa buhay, nag-intervene na, nagsalita na, oh, if it is you, Lord. If it is you. Siguristang hindi sigurado. If it is you, Lord, you would allow me to walk to you on the water. Sabi ni Jesus, one letter word that changed the life of Peter and even break the rules of gravity. Sabi ni Jesus, come. And then he got out of his boat, walked towards him. And while he was walking on the promises of God, while he was walking on the Word of God na narinig niya mismo sa Panginoon, while he was walking on the impossibilities, while he was walking doon sa milagro, doon sa buhay, doon sa kanyang journey, habang naglalakad siya patungo sa ating Panginoon, ang sabi ng Bible in verse 30, when he saw the wind. Yun yung sinasabi ko, nandyan pa rin ang lahat ng distraction, but we gotta focus on our Jesus. Kasi ang sabi, when he saw the wind, na yung wind naman na yun already blowing when he stepped out of the boat, but this time, he gave his attention to that. Teka, malakas pala yung hangin. Teka, hindi lang pala malakas ang hangin, kundi malakas din ang alon. And then he was afraid and beginning to sink. And he cried out, Lord, save me. Niligtas siya ng ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, why did you doubt? You of little faith. Sabi mo sa katabi mo, what are you looking at? Kasi your problem might be big. That's real. Pero totoo rin namang mas malaki ang Diyos mo. Kasi matindi yung pinagdadaanan mo. Strong. Totoo yun. Pero totoo rin naman, di ba? Na matindi at
malakas ang Diyos mo. Totoong meron kang karamdaman. Pero totoo rin naman, di ba, na ang Diyos mo ay nagpapagaling. Totoong wala ka ng pambayad sa Meralco sa darating na Jew. Pero di ba, totoo rin naman na ang Diyos natin nagpro-provide sa ating pangangailangan. Eh di ba, hindi ko magets na totoo na nagkakaroon ng problema yung pamilya mo. Pero di ba, totoo rin naman na ang Diyos lamang ang nagbubuo ng pamilya at nag-aayos ng ating mga relasyon. Nagbibigay sa atin ng pagmamahal at pagpapatawa. Di ba, Jesus lang din naman yun? Kasi our problem might be big, but our God is bigger. We just have to learn to glance at our problems and gaze at your God. Kasi yung vast army in our lives is real, but yung ultimate na reality, yung katotohanan, the battle is God's. Totoo rin ang Diyos. We just have to decide every single day, magdudwell ba ako sa problema o magdudwell ako sa presensya ng Panginoon? Alam nyo, na hindi pa natapos doon, nagsalita pa ang Panginoon, ang Espiritu ng ating Panginoon through Jahaziel. At ang sabi sa kanila, pagkatapos nun, na huwag silang matakot, o bukas, march down against them. Pumunta kayo doon sa lugar. Salubungin nyo sila, parang ganun yung sinasabi. At pagkatapos, pagdating nyo doon, inassure sila ng Spirit of the Lord. Inassure sila na sabi, you will not have to fight the battle. Hindi nyo kailangang lumaban. Ang gagawin nyo lang, pumunta kayo, pumosisyon lang kayo, tapos tumayo lang kayo doon and stand firm. Tapos tignan nyo lang kung paano kayo ililigtas ng ating Panginoon. Sabi doon sa Judah at sa buong nation nila, sabi, inulit pa ng Spirit of the Lord, huwag kayong matakot, huwag kayong mangamba. Sabi niya, because the Lord will be with you. Kasama niyo ang ating Panginoon. Kahit ano man yun yung pagdadaanan. And then ang sabi, yung mga Levites, yung mga worshipers at that time, they stood up, they praised the Lord, and they declare who the Lord God, kung sino ang Diyos sa kanilang buhay, with a very loud voice. They sing praises to our God. At alam niyo, sabi ng scripture, early in the morning, iniwan nila yung kanilang lugar at sinalubong nila. Defensive pa, no? As they set out, ang sabi lang ni Jehoshaphat sa kanila, he stood among his people and said, listen to me, Judah, makinig kayo sa akin, Jerusalem. Have faith in the Lord your God, and you will be upheld. Sabi niya, magkaroon kayo ng tiwala, pag-asa at pananampalataya sa ating Panginoon at sa kanyang sinabi sa atin. And then 2 Chronicles 20:21 happened. Ang sabi here, after consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and to praise Him for the splendor of His holiness as they went out at the head of the army saying, give thanks to the Lord for He is good and His love endures forever. And that is my third point. When you already admitted your problems, that it is a mess, na may problema tayong malaki, you change your perspective na oo, may malaki tayong problema, may vast army tayo, pero mas malaki ang ating Panginoon, and we focus on Him. Then you start to activate your praise, na sinasabi nila habang they were marching down papunta doon sa labanan, nagmamarch sila doon at sinasabi nila, pinapunta lahat yung mga lalaki, pumili ng mga lalaki na kakanta sa ating Panginoon. At ang sinasabi nila while they were marching, give thanks to the Lord for He is good and His love endures forever. Nandyan na, natatanaw na namin yung bandera ng mga Ammonites. Pero give thanks to the Lord for He is good, for His love endures forever. Nandyan na yung mga taga-Moab, paparating na rin sila. Pero give thanks to the Lord for He is good and His love endures forever. Nandyan na ang Mount Seir, pero give thanks to the Lord for He is good and His love endures forever. Nandyan na ang mga bayarin, pero give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Nagka-crumble ang aking relationship, but we will give thanks to the Lord for He is good and His love endures forever.
Wala akong pambayad sa enrollment sa darating na pasukan. But give thanks to the Lord for He is good and His love endures forever. Hindi ko alam kung kaya kong bayaran yung operasyon na darating sa akin this coming week, but give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Hindi ko alam kung yung hindi ko paghinga kung ano ang resulta nito sa susunod kong mga check-up, but I give thanks to the Lord for He is good and His love endures forever. Nanlalamig na ako sa aking pananampalataya. I don't want to do it anymore. I don't want to serve the Lord, but I choose to give thanks to the Lord for He is good and His love endures forever. It was illogical. The most illogical part of this story. Napupunta ka sa laban, wala kang dala kahit ano. Kung hindi yung boses at buong pagkatao mo lamang na inaalala mo ang kabutihan at kagandahan, kalakihan, kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. It was illogical. Hindi niya nilagay yung best soldiers niya. He was not trying to fix it and control it. They just say, give thanks to the Lord. Give thanks to the Lord, for He is good. Hindi niyo alam kasi medyo early 90s yata yun. His love endures forever. Kasi ang worship, ang praise, it is not just thanking God. Yan thank you note na dahil alam na natin na panalo tayo sa battle, dahil nanalo tayo sa battle. Kundi ang worship, it is the weapon. Weapon we use to win the battle. Kasi every time we look to the Lord, every time we lift up our eyes to Him, every time we see His glory. I just remember Isaiah when he was called by God. In Isaiah 6, he had a vision and he saw the Lord. And when he saw the Lord, he was in fullness ng adoration. The angels were singing, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Holy, holy, holy. 3 times. Ibig sabihin nun, He was perfectly holy. It was in superlative. Nung nakita niya yung kagandahan ng Panginoon, he started to see yung kanyang kahinaan. The more he looked at Jesus, the more he looked at his God, lumiliit yung kanyang sarili at lumalaki ang ating Panginoon. Kasi when we worship the Lord, we look to Him, we focus, we glance sa Kanya. We just look at Him. Nawawalan ng puwang ang takot, nawawalan ng puwang ang reklamo, nawawalan ng puwang ang worry. Kasi every time we look at Him, we focus on Him. Nakatingin ka lang sa Kanya, parang lumalabo naman yung lahat. Siya lang malinaw. Lumiliit na yung lahat. Siya lang yung malinaw sa akin. Nandyan kayo, pero yung kamay ko lang yung nakikita ko. That every time we worship Him, we put Him in that position. Na yung focus natin nasa Kanya lang at sa kagandahan niya lamang. Hindi na sa ating nararamdaman at nararanasan kung hindi sa Diyos lamang. That when we worship in the middle of our struggle, we're not actually telling the enemy, or we're telling the enemy, that every time we worship the Lord, in the middle of the struggle, we're actually telling the enemy, I don't need to see the victory to know that my God has already won. Every time na sinasabi nila, give thanks to the Lord for He is good and His love endures forever. Actually, hindi ko na kailangan makita kung mananalo ba kami.
Kasi, in this struggle, sinasabi ko lang sa enemy that when I say give thanks to the Lord for His good and His love endures forever, hindi ko na kailangan makita yung victory para malaman ko, para mapaniwala ko yung sarili kong ang Diyos, pinanalo niya na ako. You know what happened? Sabi ng Bible, as they began to sing, the Bible says, the Lord set an ambush and destroyed each other. Ang nakakatawa, pag binasa natin yung mga kadugtong, is yung Ammonites, habang sila, they were just standing, wala silang ginawa. They were just singing at the top of their lungs. The Lord is good. His love endures forever. Habang they are giving thanks to the Lord, yung Ammonites, yung Moabites, nagsanib puwersa sila. Or just read your Bible sa latter part. In 2 Chronicles chapter 20 verses 22 to 30, at home read it. Sabi, yung Ammonites at Moabites, nagsanib puwersa sila para ubusin yung Mount Seir. Ito ang sabi ng Bible. And the scripture even says, pagkatas nilang lipulin yung Mount Seir, naubos nila yung lahat ng yon. Ang sabi ng Bible, yung Ammonites at yung Moabites, this is the very, yung babasahin ko yung part na to, ang sabi, they help to destroy one another. Nagtulungan pa sila para lipulin nila yung bawat isa. Ano lang ang ginawa ng mga Judah? They just look at Jesus. They just look at their God. Yung outcome ng battle nila Jehoshaphat at this time, determined na. Nakapanood ka ba ng boxing na alam mo kung sino na yung mananalo? Kasi alam mo liyamado. Alam mo, determined na kung sinong mananalo dun sa battle nila King Jehoshaphat. Na-determine nila yon, alam nyo, hindi dahil sa may sword sila, hindi dahil sa kaya nilang lumaban kahit konti sila. Pero na-determine nila yon the moment they say, we don't know what to do, but our eyes are on you. Nung moment na sinabi nilang our eyes are on you, panalo na agad sila. And my question to you this afternoon, what are you looking at? Or should I say, who are you looking at? Tayo po'y manalangin, Panginoon.